culture. Ang bilis ng panahon, no? 5th week na tayo. And the topic that we're going to discuss this afternoon is the other theories in understanding the Philippine popular culture. So as I mentioned, doon sa GC natin, that you have to watch the movie, no, no, not the movie, you have to watch the video na binigay ko na link, no? Kasi yung lecture last week, and para sabay-sabay na kayo, ay panoorin nyo na lang. And then later tonight or tomorrow ay ibibigay ko yung quiz for that video, for that lecture, no, para sabay-sabay. Yan, panoorin niyo na lang sa sa oras, no, na ibibigay natin. Siguro we can end our class after an hour, para isang oras lang tayong online, and then the rest panoorin niyo yung the rest ng time gamitin niyo para manood nung lecture natin. Okay. So, yung kaninang section ay tinapos natin from the 1 hanggang 10 ng other theories. So this is now the 11th other theories in Philippine popular culture. Ba't nga ba natin kailangan aralin, no, yung theories and approaches in Philippine popular culture? The reason is that it will help us to understand more on the culture of our country, of our people, and how things are, going, and parang mas magkakaroon tayo ng better understanding bakit nga ba nangyayari yung mga bagay-bagay sa lipunan natin if we studied these theories and approaches. Naintindihan nyo? Thumbs up nga kayo kung nakakasunod kayo. Yeah. Maraming salamat. So, as I mentioned, this is the continuation. This is the part 2 of the other theories in Philippine popular culture. We will discuss the 11th, which is the commodity of fetishism. This is created by Karl Marx. According to Karl Marx, people view commodities or products as having inherent value rather than recognizing the labor behind them. So, yung commodity fetishism. So, sinasabi ni Karl Marx na whatever products that we see in our economy or in our commerce, um, ang tinitingnan natin is the inherent value. Inherent value is um, yung pakinabang, no, nung nakukuha doon sa produkto na yon, mga parang status symbol, yung ganon, parang yung itsura niya o um, yung kanyang larawan ng yung imahe nung produkto, any commodity, pagkain, damit, gamit, yan. Ang tinitingnan ng tao is the inherent value o yung sense of importance na dala nito o yung status symbol na binibigay nito, yung parang gano'n, yung vibe na dinideliver kapag meron kang gamit na gano'n o um, meron kang bagay na gano'n, than recognizing the labor behind them. So wala tayong pakialam kung gaano kahirap yung paggawa ng bagay na yun, ng produkto na yun. Ang may pakialam tayo ay yung estado, no, yung kakilanlan na ibinibigay nung pagkakaroon ng produkto na yon, no? And the Philippine application is the obsession with branded goods. Many Filipinos are very obsessed with the branded goods, di ba? Pinag-usapan natin ngayon yung what to call this, yung flood control project, di ba? Yung mga Diskaya na meron silang maraming luxury cars, di ba? Tapos meron pa doon isang sa interview with Corina Sanchez and Julius Babaw, binili lang daw niya yung sasakyan dahil sa payong, 'di ba? So you see, no, how obsessed they are on the branded goods, 'di ba? Uh because somewhat it tells a status symbol to them. No, it shows a status symbol doon sa mga bumibili ng gano'n. Ikaw ba naman may Rolls Royce ka, 'di ba, na sasakyan, ibig sabihin mayaman ka, 'di ba? Ibig sabihin milyonaryo ka. Gano'n yung konsepto ng commodity fetishism. And somewhat
we can see that in our culture, may mga kakilala tayo na instead of purchasing the good, bakit alam mo, pagkain, no? Gulay. Okay naman na bumili ka sa palengke, pero bakit kailangan sa SM ka pa bibili? Kasi yung balot, no, yung balot ng SM, 'di ba? Yung balot ng SM, pag dinala mo 'yon, kineri mo 'yon, may nakalagay doon kulay green at SM SM hypermarket. Pa it's status symbol, 'di ba? Parang yung mga nakakakita sa "Uy, wow, SM gulay na lang, SM pa." 'Di ba? Tuyo na lang yung ulam, in-SM pa, 'di ba? So, it is a status symbol. May gano'n tayo. Mahilig tayong mag-please ng ibang tao. Parang gano'n, na yung value rather than the labor behind them. Another is the focus on celebrity endorsement rather than the real value of the product. Yung produkto, 'di ba, pampaganda, eh, kahit naman anong bilhin mong panglinis ng mukha, eh, puwede gaganda ka naman talaga pagka naligo ka, eh, 'di ba? Pagka naglinis ka ng mukha. Kahit naman ano sigurong pampaganda ilagay mo, talagang gaganda ka kasi naglilinis ka ng mukha, eh, 'di ba? Pero dahil sa celebrity endorsement, mas pinipili mo yung ibang produkto na ini-endorse ng mga sikat na tao kaysa doon sa hindi naman gaanong kilala o hindi gaanong ini-endorse, 'di ba? Kasi may celebrity endorsement kasi idol mo yun, eh, 'di ba? Hmm, relatable. Okay. Another is the influencer marketing. Yan, nauuso yan sa atin where people buy product just because of a social media star promotes them. Nauso, di ba? Yung influencer marketing. Yan. Influencer, hindi naman siya. Wait lang, mamaya na pinagkaklase si Papa. Yung isa, wait lang bigyan ko lang to ng magagawa. Tira yung natin, live natin. Live, yung content natin. Na baka mahulog. Opo. Maiya. Huwag na lang ikaw. Okay. So, tuloy natin. Influencer marketing ayun nga 'no, yung itong mga influencers na 'to, they are not really came from from star search katulad ng ibang mga artista, 'di ba? Talagang sumikat sila on their own way, 'di ba? And, dahil doon, what they can influence other people. Binibili natin, sabi nga may point sa industriya ng komersyo na mas tinatangkilik na ng mga tao yung binibenta ng mga influencer compared sa mga artista. Bakit? Kasi yung mga influencer talagang ginagamit nila yung produkto. Ina-apply talaga nila, 'di ba? So, pagka nasunog yung mukha nila, sa pampaganda halimbawa, sa foundation nasunog yung mukha nila, makikita talaga natin, ay nasunog, di ko bibilhin 'yan, 'di ba? Gano'ng konsepto. So, ayun, nagkaroon tayo ng fetish sa commodification and we see the value. We look for the value rather than the labor behind it. Number 12 is the globalization theory by Arjun Appadurai. The concept is that kailan ba yan? Hinaan ko ang lakas eh. Sinasabi niya that the cultural flows happens across borders, shaping local identities through five escapes. Yan, the ethnoscapes, the migration and diaspora, the technoscapes, the global technology spread, the financescapes or the global finance and trade, mediascapes or global media influence, and the idioscapes or the political ideology. Yung culture daw natin dumadaloy, no? Yung kultura daw ay nangyayari o dumadaloy sa iba't ibang bahagi nung lipunan natin, no? Kapagka about sa migration and diaspora, yung mga challenges and struggles, meron tayong itatag na ethnoscapes. Yung mga taong na nasa migration or diaspora or challenges ng pagkaulila or pangungulila, meron silang sariling kultura.
no, na iba doon sa hindi nakakaranas ng migration. Halimbawa, isa kang OFW, yung kultura mo, kailangan mo siyang ipaglaban or panatilihin, no? Kahit na nandoon ka sa lugar na hindi mo naman talaga kinalakihan o kaya isa kang dayo doon sa lugar. Ganoon din kapag sa technoscape, no, yung global technology natin, yung mga tao, meron tayong sariling kultura in the internet na somewhat iba rin sa kultura natin in real world. Do you agree with that? 'Di ba? Parang may ugali tayo sa online na pwede nating sabihing iba sa ugali natin in person, 'di ba? Yung iba sa inyo, 'di ba, tahimik sa personal pero pagka sa social media nagti-TikTok pala, 'di ba? Kumakaldag pala, 'di ba? May gano'n, no? That's a technoscapes, no, a cultural flow, no, sa technoscapes. Gano'n din sa sa global finance and trade, 'di ba? It's a financescape and so on. So, let's look on the Philippine application. The massive OFW diaspora shaping both Philippine society and foreign culture. So, kailangan may kulturang dumadaloy doon sa siyempre yung mga kababayan natin na nasa abroad, mga OFW, meron pa rin silang pamilya dito sa Pilipinas at nakikipag ah, culture, engage pa rin sila sa pamilya nila dito sa Pilipinas, 'di ba? Kahit sila ay nakikipag-engage din dun sa mga ah, foreign na kultura. Ayan, the spread of K-pop, anime, and Hollywood films influencing local pop culture, 'di ba? So pwede sa natin pwede makita 'yan, pwede sa Mediascape, 'di ba? Yung K-pop, 'yan. Sabihin na natin talagang mas makapangyarihan yung K-pop kaysa sa P-pop. So, naiimpluwensyahan tayo. Yung mga anime, 'di ba? Kahit yung anime ay galing talaga sa Japan, halimbawa yung sa One Piece community, bagaman yung One Piece ay talagang galing ng Japan, pero still, 'di ba? Pinag-uusapan natin dito and just recent, 'di ba sa SM North EDSA may mga kaganapan tungkol sa One Piece kahit na ah sabihin natin na hindi naman talaga tayo hindi maraming Pilipino yung nahihilig sa anime, kundi may ilan-ilan lamang, ayun. And of course, the impact of global digital platforms like Facebook, YouTube, and Netflix on Filipino entertainment consumption. So, yung kultura natin ay puwedeng mabago, dumaloy, ano, at mag-develop sa pamamagitan ng 5 escapes na ito, 'no, sa migration, 'no, sa technology, sa finances, sa media, and even the political ideologies. Halimbawa, yung mga usapin tungkol kay Donald Trump, 'di ba, kahit tayo nandito sa Pilipinas, merong iba sa atin na curious at nakikisali doon sa usapin tungkol kay Donald Trump, 'di ba? Yung sa China, 'di ba? Yung mga political ideologies natin, tama ba yung ginagawa ng China towards us, 'di ba? So, somewhat yung kultura natin, yung ating mga pag-iisip, culture natin, ayan, any components of our culture flows on five escapes, on these five escapes, no? And that's globalization theory, sabi ni Arjun Apodorай. Yan, nostalgia theory, no? Yung nostalgia theory ni Fred Davis, sinasabi niya that nostalgia plays a big role in shaping culture. As people romanticize the past during uncertain times. So ang tao kasi talaga, we romanticize yung nakaraan natin, especially kapag maganda yung nakaraan natin, maganda yung alaala natin kumpara sa kasalukuyan nating kalagayan, no? We romanticize that. Halimbawa kung masasarap yung pakiramdam mo or ah, masarap yung pakiramdam nung mga dating panahon kaysa sa kalagayan mo ngayon, niro-romanticize mo 'yun 'no, pinapangarap mo 'yun na sana maulit muli, sana bumalik yung ano, yung konsepto na 'yun. Teka lang ha, okey. So, ayan, nostalgia theory yung tawag natin dun. Aminin man natin pero malaking malaking bahagi ng ating kultura o ng ating pag-iisip hinuhugot natin sa ating mga nakaraan, 'di ba? Gano'n naman talaga, eh, kasi siyempre wala ka namang ibang paghuhugutang iba, eh, 'di ba? Siyempre yung past mo pa rin ay malaking bahagi, malaking bagay sa atin. So,
yung kultura natin talagang apektado doon sa nostalgia o doon sa ano natin, yung past natin. So halimbawa, the popularity of remakes and reboots of old TV shows and movies like Darna and Ang Probinsyano. Bakit yung Darna at Ang Probinsyano ay nandoon 'no, na mayagpag at nagtagumpay na manatili sa atin because of the nostalgia effect. Yung mga tao yung mga lolo-lola natin, mga nanay, tatay natin na naabutan yung lumang Darna at ang probinsyano ni FPJ, pero yun yung kanilang naaalala at dahil natuwa sila doon sa istorya o kaya sa kwento no, ang probinsyano at Darna, ah, tagal nila sinusubaybayan. Parang gano'n, parang kailangan din naman natin ng update, eh, parang gano'n. Parang curious tayo. Ay ito maganda 'yan nung kabataan ko kaya papanoorin ko 'yan ngayon kasi baka maganda pa rin, 'di ba? Parang we are longing for something na uncertain. Halimbawa, the love for 90s and early 2000s pop culture. Yan, yung revival of Julina Magdangal, yung OPM bands like Eraserheads, 'di ba? Tuwa nga tayo nung nakita natin na nagbalik na yung ano eh, Four of Spades, 'di ba? 'Di ba parang may epekto rin sa atin yun kasi somewhat nung dati, nung okay naman sila nung simula, yung mga gaganda ng mga kanta nila and then nag-disband sila o umalis lang si Unique, 'di ba? Medyo may pagbabago at kumonti yung kanilang mga kanta. Pero ngayon bumalik na sila, kumpleto sila ulit, nagkaayos na yung kanilang kaperahan. Pera lang naman issue diyan, eh. Ayan, kasi naghiwa-hiwalay, eh, 'no? Kaya yun, tuloy na sila ulit. Andiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kayo diyan kung ano, na-gets niyo. Opo. Yan, thank you. So, yung mga pagkain, 'di ba, yung mga pagkain natin, 'di ba? Um, ano nga ba yun? Yung masarap yung mga pagkain dati parang ang sarap balikan, yung gano'n. Political campaigns using golden age rhetoric, 'di ba? Such as references to Marcos era developments or nostalgia for simpler times, 'di ba? Golden age daw yung ano, yung panahon ni Marcos na Ferdinand Marcos Sr. Kaya si Bongbong Marcos, yan din sabi niya, ibabalik niya yung golden age era, 'di ba? Lahat ng presyo golden ang halaga. Eh, lahat ng presyo going up. So gano'n yung ano, ang lungkot, eh. Anyway, so ayun, wala talaga, bawi na lang tayo next life. Anyway, pero yun yung 'di ba, na ano tayo, daming Pilipinong naloko nun nung golden age, 'di ba? Ang sabi ni Marcos, ibabalik niya golden age, boto niyo ako 35 million Filipinos. Umiinom ako ngayon ng tubig. So, yun, yung nostalgia medyo ano sa atin. Ano, yung ano ba, nakipaghiwalay sa'yo yung niloko ka nung ano, nung jowa mo, nakikipagbalikan sa'yo, anong gagawin niya? Nino-nostalgia theory ka niya, 'di ba? "Naalala mo ba yung time na hinawakan ko kamay mo, nakipagbalikan ka na sa'kin," 'di ba? 'Di ba, gano'n, ibabalik niya yung mga nakaraan, yung mga mabubuti niyang ginawa, konti lang naman, 'di ba? Para lang makipagbalikan ka sa kanya, ayan. Nostalgia theory tawag dun. Nino-nostalgia ka lang, sabihin mo, "Wag mo akong nostalgiahin, alam ko 'yan, naituro sa'min sa PhilPop. Wag mong gamitin yung nakaraan dahil past is past and is fastening past." Anyway, so nostalgia theory yun. Uses and gratification theory. Ito yan, sinasabi ni Blumler and Katz na people actively choose media based on their needs. And so tayo, namimili talaga tayo ng media natin, no? Na ginagamit, no? May iba sa atin mahilig sa television, yung iba mahilig sa pelikula, yung iba mahilig sa social media. Sa social media naman, marami ka ring ano, meron ka ring pamimili. May iba mahilig sa Facebook, yung iba mahilig sa TikTok, yung iba mahilig sa YouTube, and so on. So, ang point lang, kaya mo pinipili yung media na yon base sa pangailangan mo. No, base dun sa needs mo. Gusto mo ng entertainment, 'di ba? Kung ikaw mahilig sa entertainment, ang mga pinapanood mo puro entertainment. Kung mahilig ka naman sa information,
Namang ang mga pinapanood mong programa puro mga balita, mga gano'n, mga paghihimay ng mga bagay-bagay, 'di ba? Kung mahilig ka sa escape 'no, escape from reality, and kung halimbawa mahilig ka naman sa escape from reality, mga drama, mga nakakatawa, 'yun ang mga pinapanood mo, base yan sa pangangailangan mo. Mahilig ka sa social interaction, mahilig ka sa Reddit siguro, may tanong ka, may sagutan, mahilig ka magbasa ng comment section, ayun. Ako minsan may ganyan ako pero kadalasan hindi ako mahilig magbasa ng comment section, eh. Dun ako sa post and then yun, hindi na ako nagla-like ng post, eh, ewan ko ba. Anyway, so yung use niya sa yung application niya sa Philippines, the use of teleserye for emotional catharsis, 'di ba? Gusto mong umiyak, ang gagawin mo ay nood ka teleserye, 'di ba? Okey na yan, bebe. Gusto mo ng ayan, Crying Over the Broken Marriage Vow. Umiyak ba kayo dun, The Broken Marriage Vow? Hindi ako natuwa diyan, eh. Anyway, pero yun nga, 'di ba nanonood ka ng teleserye para ano, para, maging emotional ka, 'di ba? Yung dati yung linlang, yung misis ko mahilig sa ganyan, mahilig manood ng linlang, 'di ba? Dati ako pinagbibintangan niya, sabi niya, "Siguro nililinlang mo ko 'no?" Sabi ko, "Hala, damay ako." Kaya sabi ko sa kanya, "Wag kang magpapanood ng ganyan kung dadamay mo ako, ah." Pinag-aaralan namin yan sa ano, Philippine Popular Culture. Nanonood ka ng lokohan tapos pagbibintangan mo ko niloloko kita, lokohin ba kita? Diyos ko, 'di parang niloko ko na sarili ko, 'di ba? Dahil kulang ako 'pag wala ka, 'di ba? Green flag. Hindi, joke lang. The appeal of vlogs sa reality TV for escapism, yan, especially among OFWs. Yung mga OFW, yung mga TF sa Filipino channel, sobrang benta niyan sa abroad. Kasi siyempre ano, eh, meron pa rin tayong ano, eh, kumbaga gusto natin ng connection or link doon sa Pilipinas. Kaya kumbaga, ayaw nating mawalay. Kaya kahit nasa ibang bansa na tayo ay nanonood pa rin tayo ng mga palabas na sa Pilipinas. Yan. The rise of political YouTubers and TikTok influencers providing alternative information to the mainstream media. Ayan. 'Di ba marami ng mga political analyst, eme, 'di ba? Kunwari political analyst, yung pala tuta ni BBM o kaya troll pala ni Duterte, 'di ba? So, wala, eh, political YouTuber daw sila, eh. So, bakit sumisikat ng gano'n? Kasi nga may gumagamit. Tandaan niyo, yung uses and gratification theory parang ano lang 'yan, walang magnanakaw kung walang nagpapanakaw, gano'n din 'no? So, pinipili natin yung media kasi may pangangailangan tayo, ayun. Naintindihan niyo yung usage gratification theory? It is one of the wonderful, theories and very appropriate sa ating ano, culture and ating, behavior on consumption of media, 'yan. Parang halimbawa, hindi ka manonood ng Malupiton kung hindi mo trip si Malupiton, hindi mo trip yung joke, yung humor ni ano, Malupiton, okey? Ayan, memetics or memetics ni Richard Dawkins. Itong memetics is that culture idea, trends, and memes is spread like genes, evolving as they are shared. So, ang ginagawa natin, yung mga meme, ginagamit natin siya, ano, nag-e-evolve siya at naunawaan nung lipunan kung paano gamitin. Asahan mo yung lipunan na yun, lagi niya nang gagamitin yun. 'Di ba, naalala niyo nitong mga nakaraan sumikat na ano, may gumawa ng meme yung tungkol sa ano, pinak yung video clip ni Coco Martin. Sabi ni Coco Martin, "Sir, tapos na po." 'Di ba, yung meme na yun, 'di ba? So, ngayon yung mga tao dahil, "Ay, available na 'tong meme na 'to, eh." Every time na appropriate, alam mo yun, parang every time na parang appropriate 'to, 'di ba? Gagamitin na natin, gano'n yung ginagawa natin. It evolves, 'no, as we shared it. Yung gamit niya minsan nga ano, eh, parang hindi na bagay pero 'pag nakita mo yung context, o nga 'no, parang appropriate, 'di ba? Yung ano, yung paggamit yung ano,
directed by pagka may joke. Yan minsan inappropriate na yan eh. Pero wala eh. That's how memes are eh, no? It is like cultural ideas, no, yung trending na mga bagay, it spreads like genes. Yan, have the rapid spread of political memes shaping how Filipino engage with politics online. Di ba pagka tayo, ito, katulad itong flood control project, di ba may ginawa na ngang AI na ano eh, yung banda, yung Blue Ribbon ba yun o Red Ribbon? Blue Ribbon Committee Band, di ba? O, ginagawa na natin ng meme kasi nga, wala eh. Yun lang yung kaya nating maiganti sa politika natin eh. Di ba? Bantot na bantot ka na dun sa politika natin, wala ka namang masyadong masabi, hindi ka naman pinapakinggan, gawan mo na lang ng meme, 'di ba? I-share mo na lang yung meme na sa tingin mo patok, 'di ba? Yung hahabay para sa iyo, so share mo na lang 'yon, 'di ba? Ayan, the creation of viral challenges, ayan, yung buduts, dance craze, ting ting tang tang, ayan. Nakikisali tayo diyan. Ayan, bakit? Kasi nga kultura natin ano, eh, mahilig tayong makiuso, 'no, mahilig tayong makiuso. Pagka hindi tayo nakikiuso para tayong lalagnatin. Gano'n yung mga Pilipino, eh. Kailangan sumayaw ako. Ang pangit-pangit mo naman sumayaw. Akala mo required, 'di ba? Kasi nga nasa kultura na natin, nasa dugo na natin 'yan na kailangan ano man yung trending ngayon, ano man yung uso, dapat medyo nakakasabay tayo kasi 'pag 'di tayo nakasabay, pakiramdam natin mapapag-iwanan tayo. So, it spreads like genes, 'no? And the way Filipino humor and satire is spread online through memes, 'yan. Hugot lines, Jejemon, and so on. So, ang bilis kumalat ng meme dito sa Pilipinas. Ang bilis kumalat ng trends kasi yung mga tao, 'yan, nasa ano natin 'yan, nasa genes na natin 'yan na makisabay at makiayon 'no, dun sa ano yung trending at nauuso. 'Yan. Kay Clifford Geertz, yung deep play, cultural activities like festivals or sports carry deeper social meaning beyond entertainment. Ang basketball, akala nyo entertainment lang yan. No. No, it carry a deep social meaning. Yan. Halimbawa, the national obsession with basketball representing both escapism and colonial influence. Alam mo bakit tayo nahihilig sa basketball? Ba't ang mga Pilipino pataas yung pangarap para sa basketball? Kasi ang basketball, may NBA eh. No, may NBA. Yung NBA, Amerika yung pinaka-promotor niya nung NBA na yan. And kapag tayo ay ipasok sa NBA, may Pilipino tayo, may kababayan tayo na nakapasok sa NBA, iba yung pakiramdam natin. Bakit? Kasi pakiramdam natin, nakakasabay na tayo dun sa mga nanakop sa atin. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, halimbawa yung laban ni Manny Pacquiao, akala mo entertainment lang 'yon? Hindi, ang mga Pilipino 'pag ang kalaban niya Mexicano, ano, Mexicano, Espanyol yung kalaban niya, anong ano niya, tuwang-tuwa yung mga Pilipino pagka napapatulog niya. Bakit? Ito kasing mga Mexicano na ito, itong mga Amerikano na ito, 'yan, yung mga kalaban ni Manny Pacquiao, yun yung mga oppressor natin dati, eh. 'Di ba? Yun yung nanakop sa atin, 'di ba? Nananamantala sa atin, pero ngayon binabato ka ni Manny Pacquiao, 'di ba? Kaya it's not just no, it's just an entertainment. It carries a deeper meaning, 'di ba? Yung kay Alex Eala, bakit tayo ngayon natutuwa na si Alex Eala ay nagkakampyon, 'di ba, sa larangan ng tennis. Eh, hindi naman tayo mahilig sa tennis talaga eh. Pero alam mo, may komunidad pa rin naman sa Pilipinas na mahilig sa tennis and kahit papaano, yun nga, mayroon siyang social meaning sa atin. 'Pag nakasabay tayo sa ano, para tayong from being third world third world country, poor country, biglang may mag-a-arise from sa atin, 'di ba? Na, "Uy, hindi na kami we're on a new level." Parang gano'n yung point natin, 'di ba? Kaya 'pag meron tayong nakikitang mga artista, artista sa Hollywood, tapos may dugong Pilipino, 'di ba tuwang-tuwa tayo. Para nga tayong ewan dun, eh, kawawa nga tayo dun, eh. Pero bakit tayo may gano'ng feeling? Kasi nga at this moment, hindi na tayo nasa ilalim. Kahit papaano humigit na tayo o kung di man sa ibabaw na tayo, ayun.
So yung pageantry culture, 'di ba? Tuwang-tuwa tayo naging Miss Universe sila Pia Wurtzbach, 'di ba? Sila ano, Catriona, 'di ba? Tuwang-tuwa tayo doon kasi nga yan yung mukha ng Pilipina eh. 'Di ba? Pilipino, mukha, itsura ng Pilipino, pero pinakamaganda sa mundo, no? Or the universe rather, 'di ba? So, yun. And of course, yung sabong, ayan, cockfighting as a cultural tradition with economic and political significance. Akala mo ba ano lang yan, entertainment lang? Hindi. May sa mga politiko, yung mga politiko, nagpapadala sila ng manok nila. Pag nanalo yun, ibig sabihin magaling sila na breeder, 'di ba? Breeder ng manok. Alam nyo, may malalim kasi ako bilang nagtrabaho ako sa sabungan, sa tabong. Yung mga ano, yung bragging rights, akala mo yung bragging rights lang yun. Hindi, may deeper meaning yung bragging rights na 'pag nanalo ka, naging kampiyon yung manok mo, ibig sabihin magaling ka mag-manage ng mga bagay-bagay, gano'n yung turingan. Yung manok ka na-manage mo ng maayos, yung lipunan mo pa kaya, mga tao mo pa kaya, 'di ba? Parang gano'n yung point nila, 'yan. So, deep play, merong deep play doon sa cultural activity natin. Halimbawa, yung tsismisan, 'yan. Cultural activity natin 'yan, yung pagtsitsismisan. Akala niyo entertainment lang 'yon? Hindi. May social meaning 'yon. Nakikipagtsismisan ka lang dun sa kaibigan mo, sa tropa mo, dun sa pinagkakatiwalaan mo. Kung hindi ka nakikipagtsismisan dun, ibig sabihin may problema 'yan sa'yo, 'di ba? 'Pag hindi yan nakikipagtsismisan sa'yo. Naintindihan niyo? Meron siyang lalim, hindi lang siya entertainment. Andiyan pa ba kayo? Tigil ko na 'to, wala na kayong reaction, hindi joke. Nagalit. Ayan, thank you po. Ayan. So, that's a deep play. And then, subaltern studies nila Gayatri Spivak and Ranajit Guha. And it examines how marginalized groups, the subaltern, are represented or silenced in history and media. Ayan. The lack of indigenous voice in mainstream media, yung mga Aita Lumad stories are really told. The erasure of Muslim Filipino narrative in popular culture. Yan, Muslim Filipino narratives, di ba? Tingnan niyo sa history natin, sino ba naman ang bayaning ano? Sino ba ang bayani na Muslim, 'di ba? Parang ang sila Lapu-Lapu saka sila sino pa ba? Sila ano ba 'to? Sila yung yung mga Datu, 'di ba? Parang wala ka nang halos marinig ngayon eh, 'di ba? Bakit? Kasi ini-erase nila 'yan para ano, para Pilipino lang talaga, pure Filipino at sabihin natin na sa simbahan, no? Sa Katoliko o Kristiyano yung nananaig, hindi yung mga Muslim. At yung Amerikano kasi, yung mga Amerika kasi, ano yan eh, ayaw niyan sa Muslim, galit yan sa Muslim talaga. Kaya sa mga pelikula, 'di ba, bilang mga Amerikano yung nagpopondo sa mga pelikula sa Pilipinas, talagang unti-unti nilang binubura yung Muslim Filipino narrative. Yan, the way urban poor communities are often stereotyped in movies and TV shows. Maniwala ba kayo na lahat ng urban poor sa lipunan sa mga mahihirap sa urban areas, gano'n lagi ang itsura? Hindi ako naniniwala diyan. Kasi ano, eh, hindi naman lahat mukhang madungis yung mahirap. May mga iba maayos ang itsura pero mahirap. Bakit? Kasi pinananakawan, eh, 'di ba? Wala lang makain, pinagbubuwisan pa, 'di ba? Sa lipunan ba naman na ito, na instead na protektahan yung mga mahihirap, ang pinoprotektahan yung mayaman, 'di ba? May nakita nga akong post, eh, sasabihin ko ulit 'to 'no. May nakita akong post na yung, bakit daw yung mahirap 'pag nagbenta siya sa ano, sidewalk at, nahuli siya, ang gagawin raransakin yung kanyang paninda, kukunin, sisirain yung kanyang tindahan, 'di ba, at magugutom sila ng ilang araw. Pero ngayon, meron tayong nakikita na halatang-halata at talagang kahit common sense lang ang meron ka, eh, maunawaan mo na talagang dinaya tayo, niloko tayo at pinagnakawan tayo, eh. Nung binato ng putot, pininturahan ang pintuan nung bahay, eh, kinabukasan may pulis na nagbabantay, 'di ba? So kanino nagtatrabaho ang gobyerno?
Para ba talaga sa mahirap o para na baka para na sa mayaman, 'di ba? O dati pa naman talaga para lang sa mayaman yung ating gobyerno. Nakakalungkot, but it was, shown 'no, meron tayong marginalized group kahit dito sa urban area natin and they are misrepresented 'no, or silenced in the media as well as in the history, 'yan. Subaltern studies 'yan. Yung ano lang ngayon, yung yung makapangyarihan, yun lang yung pinapalabas sa media. Nanood ka nga ng mga teleserye sa Pilipinas, eh. 'Di ba ma-realize mo, lagi na lang may mayaman o ang dalawang ano, Mrs. Cruz ba yun? Yung Mrs. Cruz laban kay Mrs. Cruz parang gano'n yung title, 'di ba? Mayaman naman yun, kera naman yun, eh. Lagi na lang may mayaman, yung mayaman ang nang-aapi, yung mahirap laging kawawa, 'di ba? Gano'n palagi. Ngayon ang gagawin bakit gano'n, para ang mga tao mag-isip sila na, "Ay kailangan ko yumaman para 'di ako kawawain. Ay kailangan ko yumaman para maging masaya." 'Di ba? Kasi komersiyalismo ang gusto nilang mangyari, 'di ba? Huwag kang gumaya sa simple na buhay, kailangan marangya ang iyong buhay para maging masaya ka. That's part of the subaltern studies nila Gayatri A. Spivak and Ranajit Guha, 'no? Sina-silence yung mga marginalized. Lapit na tayo matapos. Ayan, resistant theory. Ayan, Michael de Cartu, Sartu, no? Michael de Sartu. And sabi niya, people resist dominant culture through everyday acts of defiance and subversion. Tayo may pagka ano tayo eh, may pagka war freak tayo eh. Ano? Naniniwala ba kayo? Pag pakiramdam mo, mayabang to, di ba, kinakainisan mo agad siya. Di ba, halimbawa, nasa jeep ka, tapos meron dun isang pasahero na ang laki nung sakop niyang ano, ang laki nung sakop niyang upuan kahit hindi pwede naman niyang hindi sakupin yung ganong kalaki. 'Di ba? You feel the dominance on that person. 'Di ba bad trip ka na? 'Di ba parang loko to parang kupal to parang ano sarap banatan 'Di ba? May ganun tayo kasi meron tayong resistant theory. Lahat ng tao, pag nakita niyang may dominante sa kanya, nagre-resist na agad siya doon. Kailangan, kung magyayabangan lang din naman sa grupong ito, dapat ako na yung pinakamayabang. Ganun tayo lagi. Pag mayroong tumatalo sa atin, pagiging dominant natin, nilalabanan natin yun o kaya nagre-resist tayo doon. No, ganun yung sistema. So, ayan, fans reinterpreting media. Ayan. Um, so yung mga fans, no? May napanood sila na pelikula. Ah, hindi ko alam kung familiar kayo doon sa anong pangalan? Betty and Badette, ang gano'n. Um, yung kay Eugene Domingo, Betty and Badette. Sa Badette may Badette doon eh. Ano 'yan? Ha? Betty and Badette. Parang mali basta si Eugene Domingo yun sa si Pokwang ata. Ayan. Ngayon, well, may mga na-encounter ako na mga members ng LGBTQ. Somewhat they want interpretations of heteronormative teleseries, 'di ba? Um, Parang meron silang gustong paglilinaw doon, ayan. Or gusto nila ng malaman, may mga studies na nagsagawa kung paano yung pag-unawa nila doon sa pelikula, ayan. Yung may husband's lover, 'yan, yung kay Dennis Trillo, Tom Rodriguez, saka napangalan ng babae, basta yun. So, 'di ba ang gusto nating mangyari parang um, may nag-try, 'no, may nag-try na magkuwento ng possibilities. Oh, ano puwede pala yun? Parang gano'n. Puwede pala na ang maging kalaban ng isang babae sa kanyang asawa ay hindi babae, 'no, kundi lalaki, 'di ba? Puwede pala yun. So, ngayon tingnan ninyo, parang konti na lang yung palabas sa gano'n ulit.
Bakit? Kasi yung mga dominant culture, yung mga heteronormative, normalize nila yung babae sa lalaki na ipipilit nila yun. Kaya nga after ng My Husband's Lover, ano eh, naglaylo yung mga kwento ng gano'n eh. Kasi na teka lang, parang lalo mo pang pinapalaganap yung LGBTQ+, 'di ba? So, halimbawa sa klase ko, nagsasalita ako, tapos may maingay sa inyo. 'Di ba puwede ko sasawatahin ko siya, sasawayin ko siya, sabihin ko, "Uy, ikaw ingay mo, ikaw na kaya rito." 'Di ba, gaganunin ko siya. Ang tawag dun is resistant theory. Kapag nakaramdam tayo ng mas dominant itong isang tao na 'to o itong kultura na 'to, nagre-resist tayo paunti-unti o kaya dahan-dahan o minsan biglaan, 'yan. Street art and protest culture like graffiti criticizing the government, the use of humor and satire as political resistance. So, gumagamit tayo 'pag nakita tayo ng dominant, basta makakita tayo ng dominante na kultura, nagre-resist tayo doon. May pagka tayo, rebelde, sabihin niyo, "Ay, aktivista ka lang, eh." Hindi, walang gano'n, lahat tayo aktivista. Aktivista tayo dun sa mga hindi tayo kasali sa pakinabang. 'Pag hindi tayo kasali sa pakinabang, ayaw natin. Kailangan kasali tayo sa pakinabang, eh. 'Yan. Participatory culture, nasabi na 'to kanina, pero kanina dun sa 1 to 10. Yeah. Participatory culture is that the media consumers are also creators, shaping pop culture through engagement. Hindi lamang tayo mga passive audience na nanonood, tumitingin sa mga bagay na napapanood natin sa social media, sa television, and so on. Somewhat nagke-create na rin tayo, 'no, nakikisali tayo sa pop culture, shaping pop culture through engagement. Halimbawa, nakikipag-collab na tayo, 'di ba? Halimbawa, may TikTok post, may kumanta, gagawa mo rin ng kanta o kaya sasabayan mo rin siya o kaya gagawa ka ng post na kinakanta rin yung kanta na yun, may sarili kang rendition, may TikTok dance ka nakita, anong gagawin mo? 'Di ba sasabayan mo? So, hindi na lamang tayo basta consumer ngayon, kundi nagiging creator na rin tayo ng mga media or similar na mga media na pinapanood natin. Yan, the Filipino fan fiction and Wattpad movies influencing mainstream media, crowdsourced movements such as online petition to save local TV shows. Yan, YouTube and TikTok content creators shaping national discourses. Ayun, 'di ba? Naalala niyo yung kay Rendon Labrador dati, 'di ba? Sabi ng mga tao, "Tara, i-ano natin 'to, i-report natin 'to para ma-delete yung ano niya, YouTube niya o kaya pati Facebook niya." O lahat ng tao nakisali. O di tanggal, 'di ba? So, we have a participatory culture. Hindi na lamang tayo mga audience that are spectator, but we are also creators of the content or the similar content that we consume. And last one for this part, The Media Ecology by Marshall McLuhan and Neil Postman. Sinasabi nila that the medium or the technology shapes how we communicate and think, influencing the culture. Yung pamamaraan ng pakikipag-communicate mo, yung media that you use in communication, shapes how you communicate and think and influencing culture. Halimbawa, the dominance of Facebook as the primary news source, shaping political opinions. 'Di ba? Dahil marami ng content creator, marami ng news channel na ginagamit ang Facebook as a distribution channel, yung mga tao nandun na rin sa Facebook. So ngayon, anong problema dito? Anong problema kung Facebook yung kukuhanan natin ng information? We cannot verify that or all the content that we see online are from reliable sources, 'di ba? So nag-shape yung ating culture. Kahit hindi naman reliable, pinapaniwalaan natin kasi nasanay tayo dun sa Facebook na marami tayong nakikitang reliable na sources. Ngayon, minsan, tinatanggal na natin ang tingin, akala natin reliable pa rin yung sources, pero dahil hindi mo na masyadong tinititigan, di mo na namalayan na yung pinagmumulan na pala ng iyong information ay hindi na gano'n ka reliable. 'Di ba? Yan, the shift from TV to digital content influencing how Filipino consume entertainment. Dati, pagka tayo ay TV, nung tayo ay analog television lamang, 'di ba? Namimili lang tayo ng
namimili tayo ng hindi ko alam kung naabutan niyo yung ABS-CBN na maulan, yung version, yung parang gano'n yung TV niyong luma, pagka Channel 2 ang ulan-ulan, ang daming puti-puti. Nanonood ba kayo nun? 'Di ba hindi? Kasi nga ang pangit, eh. Mag-GMA7 ka na lang kasi yung GMA7 malinaw, eh, 'di ba? So, gano'n yung ginagawa natin, 'di ba? Naiimpluwensyahan tayo. Ngayon, nung digital na yung ating, telebisyon, maganda na rin yung ABS-CBN, sa ABS-CBN tayo nanood. Eh, kaso pinasara, oh, 'di ba? Wala na. Gets niyo? Yung technology na ginagamit niyo for the consumption of media or communication, nakakaapekto doon sa communicate ninyo or sa paggamit ninyo or pagkonsumo ninyo. Halimbawa, ikaw ay, um, ang gamit mo yung cellphone mo keypad pa, 'di ba? Para makapag-type ka ng letter C, tatlong pindot sa number 2, 'di ba? 'Pag gusto mo ng F, tatlong pindot sa number 3, 'di ba? Gano'n ka mag-type. Pero ngayon may QWERTY na, may keyboard na, ayan. Hindi ka na gano'n mag-communicate, mag-isip, and so on. So the impact of short form content, isipin niyo 'no, yung dahil sa hilig natin sa TikTok, sa shorts, minsan yung attention span natin hindi na natin kayang tumagal 'no, sa isang usapan o kaya sa isang klase ng hindi tayo tumitingin sa cellphone. May mga estudyante ako, kahit sa pagsagot, hindi mo kayang titigan sa mata kasi hindi nila kayang makipagtitigan, hindi nila kayang tumingin sa'yo kasi nasa cellphone lang sila, yung gano'n. Nakikinig naman sila pero kailangan meron silang ibang ginagawa. 'Di ba? So, somewhat affecting or influencing our culture. Naintindihan ninyo? Meron kayong tanong? Hello? Ayan, mukhang wala naman na. Ayan. So, ipagpapatuloy natin yung discussion na ito gamit ang ibang section, 'no, para meron kayong panooran or, meron kayong hindi niyo maubos yung oras, 'di ba? Pampatulog ba, ayun. Okay, so maraming salamat. I'll stop the recording here. Maraming salamat sa inyong oras. Ayan.